Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jojo TV, Online Casino PH, Crypto Gamers, at Julius Sancha, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4271, Manloloko ng mga tao, nagulat ang mga customer. Malamang may pagkakamali, Inspector. Oo, napakaraming taon na ang Fortune Hall. Sa puntong ito, lahat ng tao sa lokalidad ay matandang customer. Higit sa lahat, hindi man lang sila kumukuha ng pera. Paano nila dapat mandayan ng mga tao? Oo, nandito na ang Fortune Hall mula pa noong Whip Dynasty. Anong ibig mong sabihin na may mga ilegal na dokumento? Mga maldito ba kayo o ano? Ayos ba ang mga isip niyo? Nagtawanan ang lahat, at iniisip na si Samson Lee at Cyrus Bierstadt ay gumagawa ng bundok mula sa isang molehill. We represent the law. Hindi niyo ba nakikita? Ang lugar na ito ay isang malaking scam. Mamamatay ang mga tao para dito. Paanong hindi niyo maintindihan ito? Agad na nagdilim ang mukha ni Samson bago siya sumigaw sa mga tao. Umalis kayo rito bago ko pa madakip ang lahat para sa investigasyon. Wala kayong masasabi kung scam ba ang lugar. Yeah, this place is been for the locals since the beginning. It's fine as long as we believe this place. Maraming problema ang nalutas namin sa pamamagitan lamang ng pagpunta dito. Nagpunta rito ang aking anak at manugang upang hanapin ang mapalad na araw para ikasal, at ngayon ang buong pamilya ay namumuhay ng mapayapa. Si Master York ang ating tagapagligtas. Kung makatwiran kayong mga tao, bakit hindi ninyo imbestigahan ang aktwal na mga proyektong gawang Jerry? Anong silbi ng pag-iimbestiga kay Master York? Lumapit kaagad ang mga kapitbahay nang dumami ang mga customer. Matapos marinig na ang gobyerno ay nagbabalak na isara ang Fortune Hall, ang mga tao ay nagpapakita ng matuwid na galit. Hindi napigilan ng mga opisyal ng gobyerno na medyo mapahiya dito. Shut up! Bawat isa sa inyo. Si Cyrus ay nagpakita ng nakakatakot na tingin bago galit na iwinagayway ang kanyang kamay. Iminuwestra ang kanyang mga nasasakupan na habulin ang karamihan at elayo. Pagkatapos, malamig siyang tumawa habang humahakbang pasulong. Umalis na kayo, o huhulihin ko kayong lahat dahil sa pagharang sa batas. Dose-dosenang mga opisyal ang humakbang na may galit na mga tingin. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey York matapos makita ang tanawin. Hindi siya humakbang dahil gusto niyang makita kung sino ang mga taong iyon. Kung si Mandy Zimmer ang tumawag sa kanila, may simpleng paraan para malutas ang sitwasyon. Kung may ibang tumawag sa kanila dito, natural na may iba pang paraan para harapin ang usapin. Matapos makitang lumalala ang buong sitwasyon, pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay bago casual na umakyat. Ako si Harvey York, ang may-ari ng Fortune Hall. Ano daw problema dito? Pagkatapos, sinulyapan ni Harvey sina Samson at Cyrus, noon na may mapaglarong ekspresyon. Ikaw ang may-ari dito, bulalas ni Samson habang kumikinang ang mga mata. Ipakita mo sa amin ang iyong mga credential. Hindi mo ba alam na kailangan mo ng permit sa housing department? Ngumiti si Harvey bago gumawa ng gesture. Mabilis na naglabas si Leona Foley ng ilang booklet bago ito inilagay sa harap ni Samson. Naningkit ang mga mata ni Samson bago bahagyang nagdilim ang mukha. Ito ay mga aktwal na sertipiko ng isang eksperto sa geomancy. Paano yung business license? Meron ka ba o wala? Bulalas niya sa malalim na boses. Nag-wave ng kamay si Harvey bago yun din ay ipinakita ni Leona. Muling nagbago ang ekspresyon ni Samson. Meron din siya niyan. At ang mga real estate certificates. Mapapatunayan mo ba na hindi ilegal na itinayo ang lugar? Mahina hong tumawa si Harvey bago itinapon sa mukha ni Samson ang isang salansan ng mga booklet. Narito na sa amin ang lahat ng hinihiling mo. Higit pa rito, mayroon din kaming magandang reputasyon. Ano pa ba ang kailangan mo sa puntong ito? Matapos ang lubos na kawalang galang, si Samson Lee ay nagpapakita ng kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Gusto niyang maglambing ngunit hindi makahanap ng dahilan upang. Sa takot na walang makukuha ng madaling paraan sa sitwasyon,
si Thomas Burton ay mabilis na lumabas na may sapilitang ngiti. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Direktor Lee. Sabi nga, hindi naman natin hahayaan na pumunta lahat dito nang wala lang, di ba? Mag-aayos ako ng handaan para sa lahat sa tanghali. Sigurado akong matutuwa tayong lahat dito. Isang hindi pagkakaunawaan. Bullshit. Sinipa ni Samson si Thomas. Kung patuloy kang magyayap-yap at susubukang suhulan kami muli, sisingilin kita dahil sa pagharang sa batas. Habang buhay ay ikukulong kita. Matapos makita ang walang awa na lalaki na naghagis ng mga paratang ng walang kahihiyan, nagbago ang ekspresyon ni Thomas. Nang may sasabihin pa sana siya, winagiwi ni Harvey York ang kanyang kamay para pigilan siya. Enough, both of you. Fortune Hall has every single piece of document that you need. May mga certificates din ako para patunayan ang aking karanasan sa trabaho. Sigurado akong nasa iyo ang lahat ng kailangan mong iulat pabalik sa iyong mga nakatataas. Pakiusap. Lubhang madilim ang mukha ni Samson. Parang nagbara ang lalamunan niya kahit na gusto niyang magsalita doon sandali. Sa paghusga sa kanyang mapagmataas at mapagmataas na pag-uugali, hindi niya matanggap ang katotohanan na may isang random na mamamayan ang nakatalo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong nakakahiya. Si Cyrus Bierstadt, na nakatayo sa gilid, ay malamig na tumawa. Ang isang maliit na lugar na tulad nito ay talagang mayroong lahat ng mga kredensyal. Hindi ako naniniwala. Halika nga dito, tingnan ko nga. Hinawakan ni Cyrus ang mga dokumento sa kamay ni Samson at sinimulang baklatin ang mga pahina. Pagkatapos, kinurot niya ang kanyang mga daliri bago pinunit ang mga pahina at itinapon sa ere. Natakpan ng mga scrap ng papel ang buong lugar. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Cyrus. How dare you try to fool us with fake credentials? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Hinihiling lang namin na sumama ka sa amin para sa aming pagsisiyasat, ngunit natatakot ako na kailanganin ka naming ikulong dahil sa pamemeki ng mga peking dokumento ngayon. Bago pa man hayaang mag-react ang iba ay mabilis na ikanaway ni Cyrus ang kanyang kamay. Halika, isara ang lugar na ito at ilayo sila. Ang sinumang lumaban ay kakasuhan sa paghadlang sa batas. Ano ang isang nangingibabaw at agresibong tanawin? Ang malaking grupo ng mga opisyal ng gobyerno ay lumabas na may kahabag-habag na ekspresyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng mga strip ng pulis at posos sa kanilang mga kamay upang takutin ang mga tao. Si Cliff Sabon, Luco Robbins, at ang iba pa ay walang imek. Alam nila na hindi sila mabuting tao, pero at least meron pa rin silang bottom line na tinutuluyan nila. Sina Samson at Cyrus ay mga opisyal ng gobyerno, ngunit babaligtarin nila ang katotohanan at supilan ang mga tao gamit ang kanilang kapangyarihan. Malinaw na sila ay corrupt to the bone. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang tao mula sa gobyerno ay gagawa ng isang bagay na ganito katapang, kahit na sa panahon ngayon. Nang si Cliff ay tatayo na at ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang chairman ng Evergreen Capital Group, si Harvey ay iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi man lang siya nagalit nang sumulyap siya kay Samson at Cyrus na may ngiti sa labi. Ano ang punto ng paggawa ng isang bagay na nakaliligaw? Malalaman natin pagbalik natin sa police station. Ngumisi si Cyrus. Halika, ipasok ang lahat. Tinitigan ni Harvey si Daryl Jackson, sinabihan siyang huwag tawagan ang sinuman at huwag tumanggi ang iba. Hindi naman ito big deal para kay Harvey. Gusto niyang makita kung sino talaga ang nasa likod ng sitwasyon mula noon at ayaw niyang harapin ang maliliit na prito lang. Hindi nagtagal, dinala lahat si Harvey York at ang iba pa sa loob ng mga sasakyan ng gobyerno. Maging ang kanilang mga telepono ay kinumpiska, na pinipigilan silang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ring, ring, ring. Biglang tumunog ang phone ni Harvey habang nasa daan. Isang hindi kilalang numero ang lumalabas sa screen. Inis na ibinaba ni Cyrus Bierstadt ang telepono bago sinagot ang tawag. Isang paumanhin at magalang na tono ang maririnig mula sa kabilang panig. Hello, ito ba si Master York? Ako, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Cyrus.
Enough. Wala man lang credential si Harvey para buksan ang negosyo niya. Arestado na namin ang lalaking iyon. Huwag mo nang hanapin pa ang maldito. Malapit na siyang ikulong. Ako si Watson Braff. Who the hell are you? Isang malamig na tono ang maririnig mula sa kabilang linya. Bakit ba wala kang pakialam sa bagay na ito? Kumukulo sa galit si Cyrus matapos marinig ang agresibong tono. Aarestuhin din kita, kung patuloy kang nagyayap-yap. I'll track you down through your phone if I have to. Agad na binaba ni Cyrus ang tawag. Hindi nagtagal, dumating ang mga sasakyan sa ika-6 na sangay ng Golden Sands Police Station. Sa loob ng isang interrogation room, nakasing lamig ng aircon. Isang tasa ng kape na may nakakasukang baho ang inilagay sa harap ni Harvey. Naka-cross-leg sina Cyrus at Samson Lee habang nakapikit na may mayayabang na tingin sa harap ni Harvey. Pangalan, sex, occupation, saan ka kumuha ng pera pambili ng Fortune Hall? Ilang tao na ba ang niloko mo? Ilang inosente ang nasaktan mo dahil dito? Magsalita ka. Isang mabangis na aura ang naramdaman ng magkasunod na nagsalita ang dalawa. Naturally, sila ay medyo bihasa sa mga tuntunin ng mga interogasyon. Binalak nilang pilitin na ilabas kay Harvey ang katotohanan para habang buhay siyang makulong. Kalmadong napangiti si Harvey nang nakapikit, parang wala siyang narinig na kahit isang salita na sinasabi ng dalawa. Pagkatapos ng lahat, iyon ang mga taong sumisira sa kanyang mga kredensyal sa harap ng lahat ng hindi man lang nagsisiyasat. Kahit ano pa ang sabihin niya, hindi magdadalawang isip ang dalawa na kasuhan siya sa lahat ng uri ng krimen. Pinakamabuting huwag na lang siyang magsalita ng kahit ano. Sa tingin mo ba wala kaming magagawa kung hindi ka umimik, bastard ka? Hinampas ni Cyrus ang mesa na may galit na galit sa mukha. Sisingilin ka namin kapag hindi ka nakipagtulungan. Alam na namin ang lahat tungkol sa iyo, Harvey. Nagsimulang maglaro si Samson bilang mabuting pulis. Binibigyan ka namin ng pagkakataong maglinis dito. Dapat makipagtulungan ka sa amin. Kung sasabihin mo sa amin ang lahat ng ginawa mo kasama ang halaga ng pera at mga taong niloko mo, makukulong ka sa loob ng 5 taon. Ginagarantiya ko ito. Pero kung hindi, hindi lang ikaw, pati ang buong pamilya mo ang magdurusa para dito. Huwag mong kalimutan, hindi ka lokal. Ang dating asawa mo ay galing pa sa isang kilalang pamilya. Masisira rin ang reputasyon nila dahil sa'yo. Kahit wala kang pakialam sa sarili mo, isipin mo man lang ang dati mong asawa. Natural, simple lang ang layunin ng dalawa. Upang hukayin ang bawat krimen mula kay Harvey at ikulong siya sa likod ng mga rehas para sa kabutihan. Nakakahiya naman na isang mahinang ngiti lang ang ipinakita ni Harvey nang walang sagot. Anong ugali nito, bastard ka? Nagalit si Samson Lee matapos makita ang malupit na ugali ni Harvey York. Kukunin ko ang balat mo ng buhay. Nang akmang kikilos na si Samson, may isang taong mula sa labas ay mabilis na kumatok sa pinto bago mukhang kinakabahan na pumasok ang inspector. Si Cyrus Bierstadt, na tila kalmado at buo, ay nagwagayway ng kanyang kamay upang pigilan si Samson bago tumingin. Natapon ba ng mga kaibigan ni Harvey ang tsaa? Alam na namin kung sino ang mga taong iyon ngayon, Direktor. Bulalas ng nasasakupan. Good. May mga taong hindi susuko hanggat hindi nila nakikita ang ilang ebidensya. Isang mapagmataas na tingin ang ipinakita ni Cyrus bago pinandilatan si Harvey, na pilit siyang pinipilit. Iyon ay sinabi, ito ay malinaw na para sa wala dahil tuluyan na siyang hindi pinansin ni Harvey. Magsalita ka, sabihin sa lalaking ito kung sino ang mga taong iyon para maintindihan niya kung gaano tayo kabilis magtrabaho. Direktor. Nag-alinlangan ang nasasakupan. Ang naglilinis ng banyo ay tinatawag na si Dynamo. Isa siya sa mga boss ng Newgate Chamber of Commerce na may 12-dosenang gangster sa ilalim niya, tahimik niyang sagot. Kumunot ang noo ni Cyrus. Newgate Chamber of Commerce. Hindi ko akalain na ang mga taong iyon ay magsisimulang gumawa ng trabaho. Si Kellan Ruiz ay dapat hindi maganda ang ginagawa ngayon. Medyo natarante siya. Pero hindi man lang siya na-intimidate.
Ang kumpanya ay talagang kahanga-hanga, ngunit siya ay kabilang sa gobyerno. Hindi siya naniniwala na ang isang matalinong tao tulad ni Kellan ay sasalungat sa kanya para sa isang maliit na prito tulad ni Dynamo. Walang dalawang isip, ngumiti si Cyrus. Ipakita mo sa akin ang bawat krimen na nagawa niya, kasama ang relasyon nila ni Harvey. Wala pa kaming nahanap tungkol dyan. Ang dumi mo, sigaw ni Cyrus. Paano yung iba? Yung iba. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang mukha ng nasasakupan ay naging mapatla na parang multo. Hindi ganoon ang hitsura ng kanyang mukha, kahit na siya ay naiwang nabubulok sa loob ng isang buong linggo. Ang eksperto sa geomancy ay pinangalanang si Castile Foster. Siya ang apo ng nangungunang geomancy expert ng Golden Sands, si Rodney Foster. Nanginginig ang mga kamay ni Cyrus. Naningkit din ang mga mata ni Samson. Ang taong naglilipat ng mga gamit sa gusali ay si Luca Robbins, ang young master ng Robbins Supplies. Ang taong namimigay ng mga takeaway box ay si Daryl Jackson, ang CEO ng Eclipse Studios. Ang supervisor ay si Cliff Saban ng Evergreen Capital Group. Nanginginig ang nasasakupan sa kanyang paa. Agad na sumama ang ekspresyon ni Samson at Cyrus matapos marinig ang mga salitang iyon. Sa madaling salita, mga tanga lang ang hindi makakaintindi kung gaano kahalaga si Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga nasasakupan ay pawang mga kilalang figure ng Golden Sands. Kahit sino sa kanila ay sapat na para durugan sina Samson at Cyrus. Ngunit lahat sila ay nagtatrabaho sa likod ni Harvey tulad ng isang grupo ng mga alipors. Kahit sino ay matatakot sa isang tulad niya. Narito na ang bawat isa sa kanilang mga abogado, direktor. 12 na silang nagtitipon sa labas. Lahat sila ay napaka-reputable din. Ano ang gagawin natin ngayon? Humihingi sila ng patas na pahayag mula sa atin. Medyo nakita na ng subordinate na nag-uulat ng sitwasyon, ngunit hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng takot. Si Harvey ay halatang hindi isang ordinaryong tao. May hell na babayaran para makulong siya ng ganito. Tumigil ka na sa pagkataranta. Ginagawa namin ang lahat alinsunod sa batas. Walang makakapagsabi sa amin kung hindi. Pinilit ni Cyrus na kumalma sa mga sandaling ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4275. Matapos pag-alitan ang kanyang nasasakupan, pinandilatan ni Cyrus Bierstadt ang taong nagsimula ng lahat, si Samson Lee. Si Samson ay nagpakita ng kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Cyrus ang nagsabi sa kanya na live-in-in-law lang si Harvey York. Bakit ang isang kasing ordinaryo niyan ay mayroong maraming taong may kakayahang magtrabaho sa ilalim niya? Ito ay hindi pangkaraniwan. Namanhid na ba ang mga ulo mo? Pinagpapawisan ba ang likod mo? Kalmadong binuksan ni Harvey ang kanyang mga mata na may mapaglarong ekspresyon. Kakasimula pa lang ng palabas. Hindi napigilan ni Samson ang kanyang galit matapos marinig ang pangungutya ni Harvey. Galit niyang hinampas ang mesa, na sinigawan si Harvey, "Stop showing off, you bastard. Sa tingin mo ba makakaalis ka dito ng buo dahil lang sa kakilala mong mayayaman? May sasabihin ako sa'yo. Nakarating ka dito dahil niloloko mo ang mga tao. Kahit ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Iminumungkahi kong aminin mo ang iyong mga krimen bago lumala ang mga bagay." Naniniwala si Samson na ang taong nasa likod niya ay makapangyarihan sa lahat. Ang mga kilalang tao sa likod ni Harvey ay wala kumpara sa tao sa kanyang likod. Higit sa lahat, wala siyang pagpipilian kundi ang manatili sa kanyang mga desisyon sa puntong ito. Ngumiti ng mahina si Harvey. Kayong dalawa, sa lahat ng tao, dapat malaman kung talagang nanloloko ako ng mga tao o hindi. Nagkatinginan sina Samson at Cyrus bago nagpakita ng bakas ng takot sa kanilang mga mata. Bigla nilang naalala na nasa kay Harvey ang bawat kredensyal na hinihingi nila. Nandito lang siya dahil binaluktot ng dalawa ang buong katotohanan.
Sabi nga, halos nakalimutan na nila ito matapos nilang gawin ang kanilang mga maling gawain sa loob ng ilang hininga. Direktor, nang ang dalawa ay galit na kumikibot ang kanilang mga mata, isang inspector ang sumugod. Tumawag ang isang lalaki na tinatawag na Watson Braff. Tinanggihan ko siya noong gusto niyang papasukin si Harvey. Napatingin ako sa kanya, mukhang galing siya sa housing department. Sumimangot si Cyrus. Yung lalaki na naman, may death wish ba siyang lumaban sa mga pulis? Sumimangot din si Samson. Watson Braff, matagal niyang pinag-isipan ang pangalan. Direktor Braff, sinong Direktor Braff? Tanong ni Cyrus. Nagsimulang manginig si Samson, ang unang in-command ng Departamento ng Pabahay ng Golden Sands, si Watson Braff. Ano? Nanginginig si Cyrus na halos hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Hindi gaanong nakakatakot si Watson. Ngunit kabilang siya sa isa sa mga nakatagong pamilya. Pareho ang first in command ng Housing Department at Golden Sands Police Station. Ang pagkontra sa pamilyang Braff ay mangangahulugan ng pagkontra sa gobyerno. Paano? Paano ito posible? Nanginginig sa takot si Cyrus bago sinimulan si Harvey. Isa ka lang geomancy expert. Paano ka may malalim na konektado tulad nito? Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala dito. Bam! Agad na bumukas ang pinto bago pa natapos ang pagsasalita nina Samson at Cyrus. Nanginginig ang dalawa bago tumingin sa direksyon. Isang grupo ng mga tao na nakauniporme ng gobyerno ang nagpakita sa labas. Pinangunahan ng first in command ng Housing Department, si Watson Braff, ang grupo. Ang katabi niya ay walang iba kundi ang kanyang kapatid, ang first in command ng Golden Sands Police Station, si Soren Braff. Hindi bababa sa nakakatakot ang aura ng dalawa. Director Braff, mabilis na tumingin ang mga mata ni Cyrus Bierstadt at Samson Lee bago sila bumangon sa kanilang mga upuan para yumuko. Anong nagdala sa inyong dalawa dito? Pwede mo naman kaming tawagan. Bakit nagpakita ka pa mag-isa? Tuluyan ng hindi pinansin ni Watson ang dalawa bago magalang na yumuko sa harap ni Harvey York. Master York, nagkita ulit tayo. Salamat sa kabaitan mo kahapon. Kahapon ay ignorante ako. Huwag mo akong pansinin please. Sa ngayon, hihingi ako ng tulong sa iyo. Pagkatapos, kinuha ni Watson ang kanyang susi ng kotse na may takot sa kanyang mukha. Natatakot na baka tanggihan siya ni Harvey. Ngumiti ng mahina si Harvey. Hindi naman sa ayaw kong tumulong, Director Braff. Hinuli ako para sa panloloko sa mga tao ngayon, kahit na nasa akin ang lahat ng mga kredensyal. Gagawin ko ang ebidensya para sa dalawang ito dito kung tinulungan kita. Makukulong ako sa likod ng mga rehas kung hindi ako mag-iingat. Mga bastard kayo. Kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ni Watson nang marinig ang paliwanag ni Harvey. Galit na galit siyang tumalikod bago sinipa sa lupa sina Cyrus at Samson. Hindi lamang kayong mga tao na nagpo-protekta sa mga karaniwang tao bilang mga opisyal ng gobyerno, ngunit narito rin kayo sa labas na binabaluktot ang katotohanan ayon sa nakikita ninyong angkop. Ito ay isang karumal-dumal na krimen. Napuno ng walang pighil na galit si Watson. Kung hindi niyo ako mabibigyan ng patas na pahayag, sisiguraduhin kong ako mismo ang magbibigay sa inyo niyan. Ipapakita ko sa lahat kung ano ang nangyayari sa mga tiwaling tulad niyo. Nanginginig sina Cyrus at Samson, basang-basa ang kanilang pantalon. Takot na takot sila. Siyempre, hindi man lang nilingon ni Harvey ang dalawa nang umalis siya sa police station. Hindi man lang siya mapakali na magtanong. Alam niyang kahindek-hindek ang magiging wakas ng dalawa. Sa mapagpasyang pag-uugali ni Watson, ang mga tiwaling tao tulad nina Cyrus at Samson ay itinadhana na paalisan sa gobyerno. Kahit na nagpasya siyang pakawalan sila sa kabila ng kanilang nakaraan. Si Cliff Saban at ang iba ay hahabulin sila hanggang sa dulo ng mundo. Mas mainam para sa kanila na aminin ang kanilang mga krimen at pansamantalang humiga sa likod ng mga rehas. 3:00 ng hapon, magalang na pinabalik ni Watson si Harvey sa Fortune Hall. Kasabay nito, ang mga nasirang kredensyal ay pinalitan lahat ng mga bago.
Mabilis na lumapit si Thomas Burton bago kumuha ng litrato ni Harvey at Watson na magkasama. Gusto niyang isabit ang larawan sa pinakakitang lugar sa bulwagan. Walang maglalakas loob na sumalungat sa Fortune Hall kung nakita nila ang larawan. Nanatiling tahimik si Soren sa buong proseso. Tila wala siyang pakialam nang ang kanyang tingin ay lubos na nakatuon kay Harvey, na para bang gusto niyang makita kung ano talaga ang kakayahan ng geomancy expert. Ibinaba na namin sina Samson Lee at Cyrus Bierstadt, Master York. Lahat ng ginawa nila sa nakaraan, lahat ng ebidensya ng kanilang katiwalian, ay sapat na para mabilanggo silang dalawa habang buhay. Ang mataas at makapangyarihang saloobin ni Watson Braff ay napalitan ng walang katapusang paggalang at pagiging magalang. Ayon sa dalawang karumal-dumal na iyon, tila si Mandy Zimmer ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagpakita si Watson ng nalilitong ekspresyon. Naturally, tiningnan na niya ang relasyon niya kay Harvey York. Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi niya inaasahan na ganito katigas ang ulo ni Mandy para gamitin ang kanyang mga koneksyon laban sa Fortune Hall. Nagiging considerate lang si Mandy. Hindi niya gustong masaktan mo ang mga kapitbahay mo o magkagulo dahil sa iyong geomancy. Mula sa pananaw na ito, iniuulat lamang niya ang sitwasyon sa mga awtoridad. Walang intensyon si Watson na magpatamis ng kahit ano. Iyon ang dahilan kung bakit hindi namin nakuha si Mandy na kumuha ng responsibilidad. Sabi nga, may mga taong magsasabi sa kanya na tapos na ang sitwasyon. Bahagyang tumanggo si Harvey. Salamat, Direk Braff. Ikinalulungkot ko na ang aking pamilya ang nagdulot sa iyo ng problema. Bumantong hininga siya. Kahit sinong mamamayan ay may karapatang gawin ang ganoong bagay. Naiintindihan namin kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Pasasalamatin din namin siya para sa kanyang mga kontribusyon. Sabi nga, hindi kasing simple ng tila. May iba pang gustong mamatay ka. Ang taong ito ay may pambihirang pagkakakilanlan. Kahit na ako, kailangan kong mag-isip ng 2 beses bago makipaglaban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalaban sa taong iyon. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Ang kamag-anak ng pamilya John, si Silas John. Tumanggo si Watson. Tama ka, nagpakita ng mapaglarong mukha si Harvey. Safe to say na medyo lumaki si Silas kumpara sa tagal niya sa cruise ship. Hindi lang siya sumisigaw tungkol sa pagpatay ng mga tao sa bawat segundong lumilipas. Higit sa lahat, sinamantala pa niya ang galit ni Mandy sa kanya. Kung gagawin ng tama, madali niyang maialis si Harvey. Kung hindi, si Mandy pa rin ang magiging kalasag niya. Win-win situation ito para kay Silas para sa tanging katotohanan na maaari niyang pakialaman ang relasyon ni Mandy kay Harvey. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nagpakita ng mapaglarong tingin si Soren Braff. Isang lalaking tinutumbok ng kanyang dating asawa. Gaano kalaki ang kabiguan ng lalaking ito na makarating sa puntong ito. Salamat dito, Direktor Braff. Ako na mismo ang bahala sa iba. Wala kang kailangang gawin. Tumanggo si Harvey bago binitawan ang bagay na iyon. May naisip pa siya bago ngumiti kay Watson. May importante bang nangyari kahapon? Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako hinanap? Mabilis na inibang ni Harvey ang usapan. Nagkamali ako kahapon, Master York. Agad na sumagot si Watson. Ako ay ignorante. Salamat sa pagiging mapagbigay. Kung hindi, patay na ako ngayon. Pagkatapos, tinanggal ni Watson ang kanyang kamiseta, na nagpapakita ng peklat sa kanyang dibdib. Muntik na siyang mamatay kagabi. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang piraso ng tela na ibinigay sa kanya ni Harvey. Nawala ang tela ng tuluyang naging abo ang dugong pinahid ni Harvey dito. Sa sandaling ilagay ni Watson Braff ang tela sa kanyang kamay, lumipad ito sa hangin bago ito naging pulbos. Natarante si Soren Braff nang makita ang tanawin. Anong nangyari, Watson? Tiningnan ni Watson ang kanyang kapatid bago ipaliwanag ang buong sitwasyon noong nakaraang araw. Agad siyang nagmaneho pauwi pagkalabas ng hotel. Pero kahit papaano, nakaramdam siya ng matinding pagod habang nasa daan. Alam niyang hindi siya dapat matulog noon, ngunit hindi nakikisa sa kanya ang kanyang katawan at talukap.
Sa isang mataong kalye tulad ng kanyang kinaroroonan, madaling isipin kung ano ang mangyayari kung talagang magsara siya ng kanyang mga mata. Nang malapit na siyang mawala ng malay, isang pahiwatig ng init ang pumasok sa kanyang puso bago siya nagkamalay. Pero kahit ganoon, napuno ng malamig na pawis ang buong katawan niya. Ganito siya kalapit sa pagmamaneho ng sarili sa reservoir. Napakunot ang noo ni Soren matapos marinig ang paliwanag ng kapatid. "This is nothing. Halatang napagod ka lang. Hindi naman sa gusto kong magreklamo, pero dapat naging driver ka na sa puntong ito. Tumahimik ka," sigaw ni Watson kay Soren bago ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Naisip ni Watson ang eksaktong parehong bagay bago. Ngunit may isa pang malaking insidente na nangyari sa kanyang bahay. Nakakita ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae ng pulang damit sa isang lugar at nagpas siyang isuot ito bago magsabit ng puting piraso ng tela sa ceiling fan, naghahanda na mag-big tea. Natakot si Watson sa kanyang isip. Sa kabutihang palad, ang init sa kanyang puso ay gumising sa kanya sa oras na iligtas niya ang kanyang anak na babae. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Soren, ngunit naisip pa rin niya na hindi iyon ganoong kalakihan. Kung tutuusin, gagawin ng mga bata ang lahat ng nakikita nila sa telebisyon. Ito ay isang normal na pangyayari. Pinandilatan ni Watson si Soren bago nagsalita tungkol sa mas nakakatakot. Sunod-sunod na pangyayari ang nangyari noong nakaraang gabi. Nagpasya siyang matulog kasama ang kanyang anak na babae, natatakot na may gawin ito na hindi maganda na naman. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata sa kalagitnaan ng gabi, ang kanyang asawa ay may hawak na kutsilyo habang nakapikit ang mga mata, at iniulos pasulong. Natuto si Watson ng kaunting kung fu at nagawa niyang iwasan ang pag-atake. Kung hindi, mapupuno na sana ang buong lugar ng kanyang dugo. Walang ideya ang kanyang asawa sa nangyari pagkagising. Hindi na mangangahas si Watson na matulog sa sarili niyang bahay pagkatapos ng mga pangyayari. Mabilis siyang naglipat ng grupo ng mga bodyguards para sa kanyang sarili pagkatapos nito. 2 sa kanila ang aksidenteng naalis ang kanilang mga safety lock ng baril, mga pulgada ang layo mula sa aktwal na pagtama sa kay Watson. Sa wakas ay napagtanto ni Watson na kung hindi dahil sa init sa kanyang puso na nagbabala sa kanya tungkol sa mga panganib, siya at ang kanyang pamilya ay maraming beses na sana namatay noon. Pagkatapos noon, alam niyang hindi lang nagloloko si Harvey. Matapos matiyak na ligtas ang kanyang pamilya, mabilis niyang tinawagan si Saul Robbins para sa numero ni Harvey. Nagkataon, naaresto si Harvey kasama ang iba pa habang nangyayari ang lahat ng ito. Laking gulat ni Soren sa kwento, ngunit pakiramdam niya ay nagkataon lamang ang lahat. Siya ay lubos na may paghamak nang marinig niya ang mapamahiing pag-uugali ni Watson. Sinabi nito, labis na iginagalang ni Soren Braff ang kanyang kapatid kaya hindi siya nagsalita tungkol sa sitwasyon. Siya ay mahinahon na tumingin kay Harvey York, naghihintay kung ano ang gagawin niya para harapin ang bagay na iyon. "Nakita ko na ang kaya mong gawin, Master York. Mamatay na sana ako kung wala ang tulong mo. Ang aking buong pamilya ay ililibing na kasama ko sa ilalim ng 6 na talampakan." Si Watson Braff ay napuno ng walang anuman kundi lubos na paggalang kay Harvey. Ang sabi, "Ako lang ang nakahawak ng kotse. Hindi pa ako nakakapunta sa sementeryo o nakahawak ng masama o alinman. Naghanap ako sa paligid ng kotse ngunit wala akong makita." Ikinaway ni Harvey ang kanyang kamay para putulin si Watson. "Hayaan mo akong tingnan ang kotse." Pagkatapos, naglakad palabas si Harvey bago makarating sa harap ng Audi A8 ni Watson. Ito ay kakaiba. Ilang beses nang naaksidente si Watson, ngunit nanatiling ganap na hindi nasaktan ang kanyang sasakyan. Sa paghusga mula sa pagsusuri ni Harvey, ang patay na hangin na nagmumula sa kotse ay hindi mawawala hanggang sa mamatay si Watson. Sumunod sina Watson at Soren matapos makita si Harvey na paikot-ikot sa kotse. Nagpalinga-linga ang dalawa sa paligid ngunit wala itong mahanap na kakaiba. "Titingnan ko ang compartment. Wala kang makikita doon." Nagsalita si Soren. Malinaw, siya ang hindi gaanong nagtitiwala sa mga kakayahan ni Harvey.
Natahimik si Harvey nang maabot niya ang pagitan ng chassis at naglabas ng isang piraso ng papel na manika na kasing laki ng isang palad. Ang pulang papel na manika ay ganap na napapaligiran ng patay na hangin. Ngunit sa mata ng isang ordinaryong tao, isa lamang itong normal na papel. Kumunot ang noo ni Watson. May problema ba sa paper doll, Master York? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Soren. Kung may mali sa paper doll na iyon, kung gayon. Pagkatapos noon ay agad na hindi na nagsalita si Soren. Dahan-daang binuksan ni Harvey ang kulubat na papel. Isang string ng mga salita na may nakasulat na tinta ang nakita sa loob. Napabuntong hininga si Soren bago agad bumaling sa kapatid. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Watson nang mamanhid ang kanyang ulo. Nakasulat ang kapalaran ko. Kinurot ni Harvey ang papel at huminga. Amoy bangkay, mga bangkay, isang manikang papel, at ang iyong kapalaran. Mukhang may gustong patayin ka, Director Braff. Si Watson ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kasali ang bastard na iyon, Watson. Noon, ikaw. Hinaway ni Watson ang kanyang kamay, pinutol si Soren bago niya pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa harap ni Harvey. Maaari mo bang harapin ito, Master York? Oo naman. Kinagat-kagat ni Harvey ang kanyang daliri bago pamitik ng isang patak ng dugo. Pash! Ang makapal na hamog ay tumagos mula sa papel na manika habang naririnig ang mga hiyaw ng sakit. Nagkalat ang laman ng papel at nawala agad. Sinunog ni Harvey ang natitirang bahagi nito gamit ang kanyang lighter. Tapos na yan. Ipinapalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay habang pinapanood ang patay na hangin mula sa sasakyan ni Watson na lumilipad. Ang ilaw sa kanyang ulo sa wakas ay makikita muli. Wala ka na sa gulo ngayon. Kabanata 4,300. Sabi nga, hindi nito nalulutas ang lahat. Walang ordinaryong tao ang makakagawa ng ganito. Hindi mo ito maaayos maliban kung hinuhukay mo ang taong nasa likod ng insidente, sabi ni Harvey York. May mga hula si Harvey kung sino ang makakalaban ni Watson Braff ng ganito, ngunit magsasalita lamang siya tungkol dito kung gusto ni Watson. Bahagyang tumanggo si Watson. Ako na ang bahala dito, Master York. Mag-iisip ako ng paraan para harapin ang ugat. Napuno ng kalituhan si Watson nang tumingin siya kay Harvey. Sa isang gabi lang, ganap na nagbago ang impresyon niya kay Harvey. Noong una, akala niya ay manloloko lang si Harvey. Pero ngayon, hindi na siya maglalakas loob na mag-isip ng ganoon. Kung hindi dahil kay Harvey, 1,000 beses na siyang namatay. Ang kanyang kaaway ay lubhang walang awa. Wala siyang ibang paraan para protektahan ang kanyang sarili maliban sa humiling ng tulong sa isang tulad ni Harvey. Para sa kapakanan ng kanyang hermit family at sa sarili niyang kaligtasan, alam ni Watson na kailangan niyang kumapit kay Harvey. Just for the sake of Harvey save his life, he felt the need to repay the favor. Sige, okay na ang lahat sa ngayon. Ang iyong kaaway ay hindi gagamit ng parehong trick ng 2 beses. Umiling si Watson. Kalimutan mo na. I wouldn't dare drive the car anymore. Kung gusto mo, sayo na ang sasakyan. Tanging isang kilalang figure na tulad mo ang makakaharap sa kotse. Mabilis na ibinigay ni Watson kay Harvey ang susi ng kotse bago tumawag kay Saul Robbins. Sinabi sa kanya na harapin ang sasakyan ni Harvey, at mga pamamaraan sa susunod na araw. Natigilan si Harvey. Sa palagay ko ay hindi ito nararapat, Director Braff. Ang kotse ni Watson ay hindi gaanong katumbas ng halaga, ngunit ang plaka lamang ng lisensya ay magbibigay ng daan sa hindi mabilang na mga lugar. Ito ay napakahalaga. Bakit hindi? Tumawa si Watson. At saka, hindi ako maglalakas loob na magmaneho ng sasakyan kahit hindi mo dalhin. Ituturing na lang ito bilang recycling. Well, kung pipilitin mo. Sagot ni Harvey. Kailangang ipakita ni Harvey kung ano mismo ang kanyang kaya. At ang plaka ng lisensya ay isa sa mga paraan upang gawin ang ganoong bagay. Higit sa lahat, walang halaga ang isang kotse kumpara sa buhay ni Watson. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap at pagbibigay ng mga numero sa isa't isa, hindi nagtagal ay umalis si Watson.
Ang sabi, nanatili si Soren Braff bago niya tinitigan si Harvey nang nakangiti. Ang iyong mga pamamaraan ay kahanga-hanga, Master York, ngunit ang mga ito ay medyo kahanga-hanga. Ang aking kapatid ay madaling magtiwala sa iba, ngunit hindi sa akin. I'm warning you, hindi na kita tatantanan simula nang iligtas mo ang buhay niya. Pero kapag nalaman kong kabilang ka sa taong iyon o lumalapit ka sa kapatid ko para sa lihim na motibo, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Isang tawa ang pinakawalan ni Soren. Mas alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong sarili, Master York. Masasabi ni Harvey na nagdududa si Soren sa kanyang mga kakayahan. Kung wala akong ginawa, 3 araw lang ay namatay na ang kapatid mo.